Approve sina Senators Bam Aquino at Kiko Pangilinan sa priority bills ni PBBM. Pero hirit nila dapat i-certify ang mga ito as urgent para mas mabilis na maipasa. Narito ang agenda report ni Hannah T. Nasa gitna tayo ng isang napakalaking skandalo. Baka nga po ang kailangan natin ngayon, mga reforma na talagang matitindi at may matinding pagbabago na pwede pong maidulot. The time has come para kay Senator Bam Aquino. Dapat na talagang aksyonan ang issue sa political dynasty. Sa halos 3 dekada mula nang mabuo ang 1987 Constitution, hindi pa nabibigyang linaw ang kahulugan nito. Pero dahil sa ingay ng flood control scandal, nabuksan daw ang usapin sa mahahalagang panukala gaya ng anti-political dynasty. Pero posible nga ba ito sa kabila ng maraming mambabatas na galing sa political families? Kahit ako, di ba? I mean, I belong to a political family as well. Pero dahil ganito yung tawag ng panahon, may chance yung mapasa. In fact, yesterday, nagulat ako na nasama siya sa mga priority measures, no? Isinusulong ni Aquino ang pagbabawal ng political dynasty hanggang 3rd level of consanguinity o pag-abot hanggang sa mga tito-tita at pamangkin ng isang individual. Magandang simula na raw ito ayon sa senador. Hinihimok naman ng kapwa majority member ni Aquino na si Senator Kiko Pangilinan ang Korte Suprema na bigyang kahulugan na ang political dynasty. Mag-rule ng Supreme Court kung ano ang definition ng political dynasty in the cases that are pending before them. Nagawa naman nila ng ruling sa ibang mga bagay. Hinihiling niya ring ma-certify as urgent ang isa pang priority measure na bubuo ng Independent People's Commission ang magpapatibay at mag-extend ng powers ng ICI o Independent Commission for Infrastructure. Kung gusto raw talaga ng Pangulo ang panukalang ito, malaking tulong ang certification para mapabilis ang pagpasa nito. Bukod sa priority measures, pinaaantabayanan din ni Aquino sa publiko ang paparating na BICAM para sa 2026 proposed budget. Hindi raw kasi dapat hayaang matapyasan ng pondo ng education sector. Nasa humigit kumulang 1.3 trillion pesos ang mapupunta rito, kaya education budget kung tawagin ito ng mga senador. Dapat daw masunod ang napag-usapang pondo sa paparating na BICAM, lalo na't may natanggap si Aquino ng mga report na gusto itong tapyasan ng ilang mga mambabatas at ilipat daw sa mga gusto nilang pondohan. Nakausap niya raw ang mga kapwa-senador tungkol dito. Sabi ko, may naririnig akong ganito, other people confirmed it na, nga, may pasabi. Sabi ko, manindigan tayo na hindi mabawasan yung education budget. Kasi ito na nga yung kumbaga ito na yung handog natin eh. This is the response to all of the scandals na nangyayari, no? Hindi bahagi si Aquino ng BICAM, pero nag-commit daw si Senate President Tito Soto na huwag hayaang matapyasan ang education budget. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.